Bago natin simulan ang ating pagninilay, magandang balikan muna natin ang pinag-ugatan ng pangalan na Zacarias na ating narinig sa Ebanghelyo. Sa Hebreo, ang salitang Zacarias ay nangangahulugang Yahweh remembers. Ang Diyos ay nakakaalala. Kung ito ang ating gagamitin na salita sa pagsali ng Zacarias, ito ba ay nangangahulugang nakakalimot ang Diyos? Maaaring ang sagot natin ay oo. Pero sa katunayan, hindi. Hindi kailanman malilimutan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ngunit bakit kung kailan matanda na ay tsaka dininig ng Panginoon ang mga panalangin nila Zacarias at Elizabeth? Bakit umabot pa sa puntong nakakapanduda kung ito nga ba ay biyaya mula sa Diyos o isang sumpa? Tandaan, hindi lang sila matanda, si Elizabeth din ay baog. Isang matanda at baog na babae ng anak. Sa limitadong isipan natin, tiyak na nakakapanduda, nakakapagtaka at nakakatakot. Ngunit kung titignan natin ang kabuuan ng istorya, tinupad ng Diyos ang kanilang panalangin sa panahon bago isilang ang Panginoong Diyos. Palatandaan na ang Diyos ay hindi nakakalimot, kundi may plano ang Diyos na maaaring hindi natin maintindihan, ngunit ang kanyang plano ay higit pa sa kung ano ang ating nasa isipan. Lahat ng ito ay may rason, at sa bawat rason na ito ay maaaring mas makakabuti ito sa sambayanan. Kung titignan naman natin sa ating perspektibo, may mga pagkakataon sa ating buhay na dasal tayo ng dasal, pero tila ba hindi tayo dinirinig ng Diyos? Ilang taon na, ilang buwan na, pero wala ni isa sa ating mga panalangin ang dininig. Nakapanlumo, nakalungkot, mapapatanong na lang tayo, may Diyos ba? Minsan umabot na tayo sa ganoong punto dahil may mga pagkakataon na ang dasal naman natin ay hindi para sa atin, kundi para sa iba. Yung mga inaalay natin na panalangin ay mga dasal na bukal at tiyak naman makakadulot ng kabutihan, pero bakit parang isinasantabi lamang ito ng Diyos? Lord, ang tagal mo naman sumagot. Pero ang katotohanan, hindi kailanman tayo nilimot ng Diyos. Hindi kailanman tayo pinabayaan ng Diyos. Ang mga panalangin na akala natin ay nakakalimutan ng Diyos ay Kanyang tinutupad sa paraang na ayon sa Kanyang plano. Kaya tinutupad ito ayon sa kung ano ang mas makakabuti sa atin. Tulad nung kung paano biyayaan ng anak sila Zacarias at Elizabeth. Ganoon din gumagalaw ang Panginoon sa paraan na hindi natin inaakala. Nakakatakot, nakakagulat, ngunit sa pamamagitan nito na ipapakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. May 3 M na gustong ipaalala sa atin ang Ebanghelyo, at iyon ay ang maghintay, manahimik at magnilay. Tulad nila Zacarias at Elizabeth, matuto tayong maghintay sa grasya ng Diyos. Matuto tayong maghintay sa pagkabuhay ni Jesus. Huwag tayong magmadali, at sa paghihintay na rin natin, matuto rin nawa tayong manahimik. Isang magandang paalala na dapat mas bigyan natin pansin ang pakikinig sa boses ng Panginoon kaysa sa mga bagay na makamundo lamang. Tulad ng ginawa ng anghel kay Zacarias, siya ay pinatahimik upang kanyang mapagtanto ang boses ng Panginoon na bumubulong sa kanyang puso at isipan. At huli, sa ating paghahanda sa pagdating ng Pasko, nawa ay mas lumalim pa tayo sa pakikipag-ugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pagninilay. Ang Pasko ay natural na masaya at maingay, ngunit atin din subukan sa ating paghihintay ang manahimik at magnilay upang sa araw ng pagdating ng Panginoon, hindi tayo takot, ngunit buong-buo, handang-handa na tanggapin si Kristo sa ating mga puso.